Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Yun ang sabihin niya yung League of Cities versus Comelec. Napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Eh sige, pumasok ka. O akala yung pumasok. Sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Senator Riza Hontiveros, binitag ni Senator Marcoleta. Ayun pa kay Senator Marcoleta, kung gusto mo huliin, kung nagsasabi ng totoo, kailangan mong siluin. Narito ang buong detalye. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. 8. O sinasabi niya kasi 180 degrees. may pagkakataong kanya namang Opo. nag-reverse unanimous. Naku, may nawaw mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawaw mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, ang magsasaka kuminsan nagiging ano rin manging isda. okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang ano Tama. May variety na kayo ng palay na hindi ka mag-isda ng Hito. hito kaya dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yon. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng ano doon Yes po. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Wednesday. Isang araw. Isang araw, opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. O akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam niyo, natalakay na. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon, Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung 3 karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakialam niya, wala kang... Dalawa na. Opo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patayin na Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko meron siyang statement meron dito. Meron siyang statement ba dyan? Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, meron pa rin daw siyang makikita, Sen Nasa na ba yun? Ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan.
sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Ano, ha? Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na sanday mayroong sa binanggit yung Yung pero sa isang Facebook post, yung isa. nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Oo, alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition Oo of nga, pero Agri-Valpo. ang tinatanong ko sa'yo, anong subject matter? Aha. Yung BT talong. Yung bio... Yung mga modified. Biotech, yan. bioengineered. Kaya nga ang tanong ko, ang pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Constitutional. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. Ha? No. void ab initio, ang pinag-uusapan lang ay talong. BT tanong palang issue doon. Yung BT talong yan eh. Oho. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified, Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So sabi niya gano'n, constitutional right namin na ayaw kumain nun. Okay, so sige palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya.